Hello mga kabayan, eto naman po tayo sa ating repair job. Okay, meron po tayong tutorial ngayon ng ating CRT TV. Ito po ang model niya, LG model po ito, kung saan wala po itong power. May power po ito pero maliit lang na LED red. Hanggang doon lang po, ayaw niya magtuloy. Okay, so ito po ay isang surplus TV from Korea. Kasi nung binuksan ko po siya ay mapapansin nyo, ito po yung marking niya. Nilagyan na siya ng 3,000 bill money. Tapos yun yung model. And Korean yung mga words. Yan, Jepo Myung Chim. Model Myung. Model name niya ay RN-21CB50. So meaning, pag may 21 sa first number ng model, yan po yung inches. Okay, so tingnan po natin kung ano po ang magagawa natin dito sa ating TV. I-plug ko po yung power. Yun po, after plug, ipindutin natin. So yun guys, binuksan na po natin yung case. Sa mga bago dyan, mag-ingat po kayo. Tutorial sa pag kayo nagbubukas, ingat po. Sa mga nag-aaral pa lang ng electronics, mag-ingat po kayo sa kuryente. Maglagi pong unplug ang inyong power. Okay, so yun, buksan natin. So check natin guys yung ating voltage, no? So ang switch, so nagpa-function yung switch guys kasi meron siyang LED. Yung LED ay nag-on. So meron tayong nagpa-function po yung standby transformer natin. Okay? So nag-check po tayo dito sa B+. Sa part nito that may masusukat tayong 115 volts. So wala po tayo dyan nasukat na 115 volts. So balik na tayo dito sa sa primary before ng chopper. So dito tayo mag-concentrate. Wala pong 115 volts. So yung B+, check natin ito. Yung IC regulator, chopper. So sa case na ito guys, na check ko po ito na yung pong AC 220 volts AC, di po siya nakakarating dito sa bridge diode. So kung wala pong input ang bridge diode na 230 volts, ay wala rin pong lalabas dyan sa bridge, no, bridge rectifier. Dapat may lalabas na po ritong 330 volts sa C816. So pag wala po kayo ditong nababasa, wala pong output ang ating bridge, check natin guys. So dito nag-check po ako, yung isang AC nakakarating dito, ano, dito sa input niyang isa, sa isang input hindi. So mag trace back, hindi nakakatawid dito sa R821 nanggaling dito sa relay 802. So dito pa lang dapat ay magko-cross yung ating input, AC input. So wala po ditong nakatawid na AC input, so hindi po nagpa-function ang ating relay. Okay, ayan. So nag-check po ako dito sa mga tips, no, ibang mga nagre-repair, no, double check muna nila yung mga tack switch. Sometimes kasi may mga nanggagaling na sira sa tack switch. So yung iba palit agad niyan, yung mga hindi na
nagpa-function, pinapalitan. So sa case na to, okay pa yung takt switch nito. Dinoble check ko lahat sila by resistance check. So okay po tayo sa resistance check. Dito po sa mga takt switch, yung 6 na takt switch po ay okay. Okay, dito mag-check kayo dito, tapos habang pinupush nyo, kailangan magpa-function siya. So wala po tayong problema dito sa 6 na takt switch. So dito pa rin, balik tayo dito. Ito po kasing relay na to, dapat may supply na 12 volts dito. In order to function yung relay, kasi ito nga relay ay parang protection din ito ng main circuit natin. So hindi pagaganahin yung primary voltages kung hindi patatawid din ng relay yung main power. So sa relay naman, meron diyang nagpapagana yung ating standby transformer na meron siyang 16 volts output dito sa secondary, at meron siya ditong IC. Ito IC04. Maingay po yung mga tricycle dito. So dito mga galing yung supply ng switching dito sa relay. Kung na-switch ng relay, papasok na po dito yan. Okay, so sa case na ito guys, double check natin. Matagal kasi itong hindi na gamit. Baka yung pong relay niya ay nadumihan na sa tagal, ano? Ayan, tatanggalin po natin yung relay and pakita ko sa inyo yung loob nito. So guys, dinisolder natin yung pin ng relay. Meron pang matigas na isa. Ito po yung ating relay na check upin. Bubuksan natin yun guys para tignan natin kung okay pa. So yung resistance nito check ay nasa 100 ohms. Okay, yung dalawang pin ito sa gilid, okay pa yan ng 100 ohms. Tignan na natin yung contact nya, yung relay contact. Ito na guys yung ating relay. Ito basically ay transformer, parang transformer din, no? Pero ito po ay relay, may mga wire po siya, at ito po ay gumagalaw yung plunger nya. Ayan. Once na nag contract, na-switch po yung dalawang pa, yung relay switch. Pag may supply po dito sa dalawang pin, yun namang switch ay magpa-function. So lilinisin natin yung contact na yun ng knife. So kayo rin nyo lang ng knife yung contact, baka madumi na kung meron kayo na encounter na ganyan. Ito po lilinisin natin. Okay, okay na, nalinisan natin ito guys. Kakabit na natin ulit ang relay nya. Na-close na natin, kabit ulit natin yung relay. So yun guys, naibalik na natin yung relay. I-double check ulit natin yung voltage nito kung meron na, nagpa-function na. So yun guys, naibalik na natin yung relay. I-double check ulit natin yung voltage nito kung meron na, nagpa-function na. I-plug in na natin yung kanyang power. Tingnan natin kung gumagana na yung relay nya. Buksan natin dito guys. Yun, gumana na po yung relay. Nag-click na. So gumana na yung relay. Tingnan natin kung may raster na. Guys, may raster na. Hanapin natin yung channel na wala kasi tayong antena dito.
Meron dito mahina antena kasi dito sa Bicol. Yung 7 may nahagip. Yan. So may signal na guys. Wala lang audio. Ito yung sounds nito eh. Ayan o. Umriang sounds volume. Wala siyang volume guys. So check natin dito kung may problema sa sound amplifier or sa speaker. Check natin ito. Check natin yung speaker nito. Ito guys yung speaker niya, no? So, tinanggal natin dahil walang tunog. And para ma-verify natin by resistance check. Pag may palo po yan, gumagana pa po ito. Tsaka may sound, crackling sound. Wala na po siyang crackling sound. Ito, wala nang crackling sound. Wala na rin siyang resistance. So ito ring isa ay ganun din. So dalawa ang sirang speaker. So mga 250 po ang isang speaker nito. Medyo mahal. Kuha na lang tayo sa ating pinaglumaan TV. So wala, parehong wala. Dead na yung ating speaker. Okay, palitan natin ito guys. Kuha tayo dun sa ating mga extra speakers. Ito na guys yung ating ipinalit na speaker. Ayan. Ito napalitan natin ang ating speaker. Dalawa po ito. Left and right. Ayan. Ayan natin guys. Check ulit natin kung okay na. Ayan guys. Tignan natin kung okay na po yung ating speaker sound. Ayan. Nag-okay na yung meron na po siyang sound. Hindi na lang talaga yung ating pan-check na antena. So may sounds na po. I-check na natin dun sa loob na kwarto. Nandun po yung antena ng cable. Ito na guys. Testingin na natin. Sinalpak natin doon sa outlet. Wall outlet. 220 volts. Ito na power natin. Yun, nag-red. Yun, nag-red. Make it Christmas. Kung dito yung sa ICC, magsama-sama na kayo ng ICC. Yeah. Una nang sinabi ni Representative Castro na posibleng matalakay na sa Kamara ang resolusyon nila para payagan ng ICC na imbestigahan ang umano'y crimes. Then, meron ng channel 9, 11. So, malinaw na guys. Okay na guys.